ang tumbong soup ni Mang Rado. Tara, lutuin natin. Hey yo, what's up mga koisi? Kung napanood nyo nga pala na nagpunta ako sa food tripan sa Ugbo, Tondo, pumunta ako doon kay Mang Rado. Yung tumbong soup doon, the best ang kanyang ginawa doon. So, tara, subukan natin gawin kung paano niya ito ginawa. Let's go. So, napansin ko, yung pagkakagawa doon ni Mang Rado, nalasahan ko. Lagay siya ng konting mantika. Ginisa niya muna yung kanyang, ano. Ito, hugas na to, nalinisan na to. O, sobrang ano na ito. Kasi wala sa lansa. So, sabi ko, ginisa niya ng konti lang. Nabahagyan niya lang ito ginisa. Malalaki yung kawali niya, pero magigisa ng kaunti rito. Ganyan lang. Alright. Tapos, nalasahan ko yung bawang niya. Hindi siya durog-durog eh. Nalasahan ko, bubuo siya. Kasi iba yung impact ng pagkadurog yung bawang niya, hindi po ba? Tsaka, luya, bubuo lang din. Tapos, tubig. Napakasaglit niya lang ginisayan. Pinasadahan niya lang talaga sa kawali. Yun yung pagkakalasa ko nun. So, ayan na. Takpan na natin. So, yun nga. After 1.5 hours, nilagyan ko ulit siya ng tubig. Kung mapapansin nyo, marami pa rin nga yung tubig niya. Tapos, tatanggalin niyo yung mga ano niya, kupal sa gilid. Para hindi na humalo sa sabaw. At ngayon, ilalagay natin yung salt. Ngayon lang natin ilalagay yung salt. Kasi nga maglalabas pa siya ng mga kupal-kupal kanina. Kaya hindi muna natin nilagyan ng salt. Ganun lang kasimple yung nalasahan ko sa tumbong ni Mang Rado, no? Yun lang, oh. Tapos, meron lang siya na dahon ng sibuyas. Yun lang. Pero siyempre, ilalagay mo na to pagka kunwari nasa lalagyanan mo na siya. Ganun kasimple, pero napakarap. Grabe, solid. So, sa tingin ko itong ano, kulang pa sa pakuluto. Kasi talagang sobrang lambot ng ano niya eh. Yung wala kang mangangata na talagang, alam mo parang hihigupin mo na lang. Kasama ng sabaw yung, ano, yung tumbong. Pag higop mo, sumasama rin yung tumbong niya. Ganun, galing. Katulad nga na sinabi ko kanina, 1.5 oras na to. So, dagdag pa tayo ng 1.5 kasi talagang napakatagal. Kailangan natin makuha yung pinaka lambot ng ginawa ni Mang Rado sa tumbong niya. Ayan na siya mga kosi. Konti na lang. Tara, check na natin kung malambot na nga ba talaga. So ito siya. Tignan natin. Sobrang lambot na nga niya. Ito na. Perfect bite. Ayun, nakikita nyo, nanginginig-ginig sa lambot siya. Yun na. Okay yan. Tapos ganito nga kalalaki ang hiwan ng nakita ko doon, ng ating kinain nga doon. Ayun, makikita nyo, sobrang lambot to. Talagang matagalan talaga siya. At dito na nga sa part na to, kahit ilang beses mo siyang tusok-tusukin, hindi siya sumasama dahil sa sobrang lambot niya ng... Ayan na siya mga kausi. Copy. Ganyan din yung ano niya, yung kalinaw yung ano niya, yung sabaw niya. So talagang legit, eto siya. Ganyan lang kasimple. Pero sobrang rap, grabe. Tara, tikman natin. Tapos yun nga, wala siyang paminta. As in, ganyan lang talaga siya. Ayan o. Wow. Ito nga, Mang Rado, thank you sa recipe nyo. Napaka-solid. Napaka-simple pero yung hindi mo makakalimutan yung lasa, sobra. So, paano mga kausi? Hanggang sa muli, tapos.